Minahal ko siya habang pinipilit niyang bumalik sa ex niya. Bago ang lahat. Hello everyone, welcome to Beyond Words. Dear Diary, ako si Renzo, 26. Simple lang ako. Hindi madaldal, pero loyal. Wala akong pakialam sa love life noon, hanggang sa dumating si Ria. Nagkakilala kami sa isang team building. Isa siyang HR. Ako, taga-IT. Magkaibang mundo, pero isang tadhana. Tropa lang kami sa simula, pero sa bawat tawanan, late night chat, sabayang lunch at pagkukuwento niyang ex niya na nangaliwa. Unti-unting nahulog ako. Lagi siyang galit sa ex niya. Pero kapag nalasing siya, siya rin ang una niyang tinatawagan. Renzo, hindi ko siya mahal. Galit ako sa kanya. Pero bakit parang siya pa rin? Pasensya ka na ha. Alam kong unfair to sa'yo. At doon ako natahimik. Dahil sa lahat ng oras na yon, ako ang pumalit. Pero hindi ako ang pinili. Ang araw na gumuho ang mundo ko, birthday niya. Dinala ko siya sa favorite niyang coffee shop. Binigyan ko siya ng bracelet na may initials naming dalawa. Tahimik siya. Renzo, may aaminin ako. Nagkita kami ni Lance, ex niya. Nag-usap kami, gusto raw niyang ayusin. Hindi ko masabi kung ano ang mas masakit. Yung nilaban ko siya ng buo. O yung kahit kailan, hindi pala niya ako nilaban kahit kalahati. Ako ang nagmahal, pero hindi ako minahal pabalik. Wala siyang ginawang masama, pero hindi rin niya ako pinanghawakan. At minsan, yun ang pinakamasakit. Hindi ka iniwan, pero hindi ka rin pinili. Life lesson. Minsan ikaw ang tamang tao sa maling panahon. O ikaw ang taong minahal niya dahil sa lungkot, pero hindi dahil mahal ka talaga. Hindi mo pwedeng pilitin ang taong pinipilit pa ring bumalik sa nakaraan. Diary. Lumipas ang 2 taon mula nang huli kong makita si Ria. Mabilis siyang nawala. Parang usok na tinangay ng hangin pabalik sa nakaraan niya. Hindi ako umasa. Pero aaminin ko, araw-araw ko siyang iniisip. Hanggang natuto akong bitawan. Hindi madali. Pero tinuruan ako ng sakit kung paano mahalin ang sarili ko. Nang hindi ako nasasayang sa taong hindi naman ako pinili. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng files sa laptop, tumunog ang phone ko. Renzo, kumusta ka na? Si Ria. Nabigla ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Sabi niya, okay naman kami nung una, pero hindi rin naging sapat. Ikaw naalala ko nung nasira kami. Naalala ko kung gaano ka kabuo, Renzo. Kung gaano mo ko minahal nang hindi ko kailangang humingi. Tumahimik ako. Bumalik lahat ng alaala. Yung mga luhang pinunasan ko. Yung mga kwentong hindi ko sinuuan. Yung sarili kong puso na itinaya ko sa kanya. Nagkita kami. Umupo siya sa harap ko. Taran walang nagbago. Pero sa mata ko, ibang ako na to. Hindi na yung Renzo na sabik mahalin. Hindi na yung Renzo na maghihintay pa rin kahit sinaktan na. Renzo, kung sakali, pwede pa ba tayong magsimulang muli? Mumiti ako. Alam mo, Ria, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. At hindi ko na rin kailangang hintayin ang sagot mo. Kasi ngayon, alam ko na, hindi kita kailangan para mabuo ako. Tumulo ang luha niya. Ako, ngumiti lang. Life lesson. Minsan, sila ang bumabalik, pero hindi mo na sila kayang balikan. Dahil habang sila'y busy pinipilit ang nakaraan, ikaw naman ay tahimik na lumalakad papunta sa sarili mong kapayapaan.